Kasi baka akala nung isa bagets eh. Alam mo naman si Mr. Google, si Congressman Google. Utak nun, sad-sad eh. Baka isipin niya, bagets? Hindi naman ako kasama sa bagets ah. Hindi ako part ng bagets ah. Ang ginagawa ko mga X-ration. Ano yung sinasabi mong respects? Bagets respect. Bigets po, bigets. Ha? Hindi, yun lang kasimple yun eh. Kaya kayong, wag nyo nang expect, kayo mga congressman, nagalangin namin kayo. Kasi hindi nyo nga ginagalang yung opisina ng Vice President eh. So wag nyo nang expect na kayo ay gagalangin namin ha. Gusto nyo ginagkagalang-galang ang tawag siya. Hindi kayo kagalang-galang, kagulang-gulang po kayo. Nanggugulang kayo eh. Hindi, walang biro. Anong mas bagay mga kababayan? Kagalang-galang o kagulang-gulang? Pag ako kaya na gano'n, naimbitahan sa kamera, no? Tapos tawagin kong, kagulang-gulang, kagulang-gulang na Mr. Chair. Makontempt kaya ako. Ano pa naman itong mga, mga congressman, mga pikon, di ba? Mantakin mo, pinag-iinitan yung mga vlogger. Sabi nila, ang mga vlogger, mga ganyan, kailangan yan isubpina, anuhin ng NBI. Puta eh. Sorry ah. Bakit kayong mga congressman iyakin, ano? Hindi, ang lakas niyo mambuli. Ang lakas niyo mambuli dito kay Vice President Sara Duterte. Pero kayo napaka iyakin ninyo. Bigyan ko isang halimbawa. Gusto niyo halimbawa ng isa pang iyakin, ha? When I say iyakin, not the literal iyakin ah. Linawin ko lang. Iyakin in a sense na ang bilis nilang, bigyan ko isang halimbawa. Etong congressman na ito, si Sam Versosa. Si Sam Versosa po, okay? Punta tayo ng konti dito. Pag titignan nyo sa TikTok, ang lakas niya makabanat kay Yorme. As in, kaliwat kanan yung boxing na binibitaw niya kay Yorme. Ang kaliwat kanan niya binabanatan si Yorme. Akala mo ang tapang-tapang. Akala mo papalag. Yung totoo eh. Ang tapang mong tao ka eh. Tapos, pinuna lang kita, nagdemanda ka sa akin. Wala ka rin sa hulog, brad eh, no? Hindi, totoo, Kong. Ito wala ka sa hulog. Alam mo kung bakit? Magbasa ka kasi ng Supreme Court decision. Unang-una, ang public servant, hindi dapat yan balat sibuyas. At basahin mo rin yung paliwanag ng Supreme Court sa actual malice. Para alam mo. Kasi ang problema sa'yo, ang lakas mo makabanat, pero pag ikaw ang binanatan, which is, public official ka eh. May karapatan ng bawat Pilipino dahil kami ang nagpapasahod sa'yo. Kaming mga Pilipino nagpapasahod sa'yo. So pwede ka namin banatan in line with your work. And lahat ng banat ko in line with your work. Kahit yung banat ko doon sa marathon na yun. Ang analogy nun, kung doon nga merong questionable ka na ginawa, di umano, allegedly, na i-discuss nung isang editor, na kinote ko lang yung editor ng isang dyaryo na kini-question yung ginawa mo doon sa marathon na yun. Kung questionable ka doon, ang relationship nun, ang analogy nun, questionable ka rin pag namuno ka. Tama, mali? Tapos bigla ba pipikong ka, tapos magdedemanda ka? Ano ka? You do not... Alam mo mga kababayan, kayo mga taga Maynila, kung iboboto nyo si Sam Versosa dahil lang sa pinamimigay niyang spam ba yan? Ano pinamimigay niya? At saka yung pautot niya na binibenta niya yung kotse niya para mabigyan kayo ng mga ayuda o bigay, ganon. Mga nakikita natin sa TikTok na para daw maitulong niya, ganyan. Pambihira. Nadinig ko na yan, brad eh. Alam mo sa ko narinig yan?
doon sa mga presentation ng mga networking. Ay, nga pala, ano ka pala doon, ano? Boss ka nga pala doon. Di ba? Yung style mo, bulok na. Ako, nagtatanong lang ako, yung style mo ba sa networking mo? Kung paano ka yumaman dyan, yan din ba ang style na ginagawa mo ngayon dyan sa Maynila? Ano ba yung ginagawa? Kasi ganito yan para lang malaman ninyo. Sa networking po kasi, mga kababayan, di ba? Bibili ka ng produkto, tapos may mga binary, basta may percentage ka makukuha pag nakabili ka ng produkto. Oh, that's legal. No problem with that. That's legal. Alam ko yan legal yan Kasi kung walang product, yan ang illegal. Recruitment ang kita dyan. Bawal yan. Di ba? Pero pagka may product, legal yan. Kaya nga po, matik yan. May product yan. Lahat ng networking may product. O, babayad ka ng ganitong amount, bibigay sa'yo itong ilang kape. Ganon. But one thing is for sure, overpriced ang mga produkto. Karamihan dyan. Overpriced ang produkto para yung kinita dun sa produkto na yun pwede pang ibigay pagka nagkaroon ng per yan. Parang ganun yan yung mga networking. Tapos para alam mo yun, para masabi mong kumikita ka, andyan na, i-encourage kayo yung mga ito pangkalahatang networking po ito. Hindi ko po sinasabing ito yung networking ni Sam Bersosa Pangkalahatang networking po ito. Sa networking ganyan na yung itutulak ka ng mga leaders, yung mga upline mo, itutulak ka na bumili ka ng kotse. Tapos yan ang gamitin mong pagmamalaki mo. Diba? Pag malaki mo yung kotse na yan, nakabili ka ng bahay. Hindi ko ma-imagine dati akong security guard, nakabili ako ng bahay. Kaya kayo din, pag kayo gusto nyo yumaman, eto, siguradong yayaman kayo. Basta pagtiyaga lang kayo. Wala namang trabahong madali. Lahat marireject ka, pero meron din mabibinggo din dyan. Pagka nagkabinggo ka dyan, magkabinggo dito, pares yan. Tapos magkakaroon ng dalawang bunga yan hanggang magkakapares na naman yan. Kita ka na naman dyan. Style nyo bulok. Tapos pagka nakakita ka na, kumita-kita ka na dyan, bumili ka ng second hand na kotse, yung sports car, tas ipagyabang mo, iparada mo sa harapan ng opisina. Tingnan mo na si Mang Kanor. Makabili ng kotse. Ikaw din. Kung gusto mo makabili niyan, kumuha ka ng 7 heads. Yung yung binibili yun, yung ganun. Ganyan ang style nila Kaya nga ako, nagtatanong ako dito kay Sam Bersosa yung style mo ba sa networking? Hindi ko alam kung anong style nyo dyan sa networking ninyo Hindi ko alam. So yung style mo ba dyan, ganyan din ang klaseng pamamahalang gagawin mo sa Maynila? Yayaman din po ba ang mga taga Maynila pag nanalo kang mayor? Banat ba'y sinasabi mo ba sa mga networking walang yumayaman? Meron. Marami. Wala ako sinasabing walang yumayaman sa networking. Pero ang percentage ng yumayaman sa networking at ang percentage ng hindi yumayaman, ang laki ng agwat. Hindi pinapakita yan. Hindi yan sinasabi. Pero ang daming nabubudol in a sense, hindi ko sinabing dinadaya. When I say binubudol is re-recruitin lang para bumili ng produkto, tas pababayaan na nung apply niya. So, ang nangyayari, wala. In other words, kinuha lang yung pambayad, which is legal naman, pero yung promise na susuportahan, promise na aalagaan, hindi na ginawa. So, kumita lang yung upline. So, ano ibig ko lamang yung sabihin? Oo, may kumikita dyan. Pero, iilan lang. Sa dami-dami ng nare-recruit, sa dami-dami ng pumapasok sa isang networking,
ilan lang ang millionaires na tinatawag nila. Yung mga nandun lang sa ibabaw. Kaya nga, ang dami, di bang, hindi ko sinasabing front row ito. Again, hindi ko sinasabing front row ito. Okay? Ang sinasabi ko, ang daming networking na dyan noon. Hindi ko alam kung meron pa kasing front row eh. Ang daming networking dyan noon na nagsara na. Anong nangyari doon sa mga nasa baba? Lugi, negosyo. Ano nangyari doon sa mga leader? Milyonaryo. Pero yung nasa baba, inabutan ng malas. In other words, mga kababayan, simpleng-simple lang ho ito. Hindi ko alam kung ganyan ang front row, kaya nga tinatanong ko yan ngayon kay Sam Bersosa. Kung ganyan din ba ang klase ng pamamahalang gagawin mo sa Maynila? Na may ilang yayaman, pero mas marami ang hindi patuloy na maghihirap. Kasi yun po ang simbolo ng sinasabi kong networking. Hindi ko sinasabing front row ha. Yung ibang mga networking, ganun ang simbolo. Since you are part of this industry, Mr. Sam Bersosa, ganun din po ba ang gagawin mong pamamahala sa Maynila? Diba? Kasi kung ganun, paano na? Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan, simpleng-simple lang. Etong si Sam Bersosa, kesa na magbago pag binatikos, kesa na ayusin yung kanyang buhay, 'di ba? Pag binatikos, kasi ganoon dapat ikaw pag isa kang congressman, isa kang public official, pag binatikos ka, hindi kayong katulad ni barbers na sa NBI yan, ganun. Nagagalit kayo. In the first place, if you are a public official, you are our public servant. Sahuran namin kayo. Kami ang nagbabayad ng sahod ninyo. So bilang mga boss ninyo, since kami ang nagbabayad, kami ang boss ninyo, dapat kayo ay nakikinig sa amin, sa utos namin, sa dikta namin, dahil kami ang nagbabayad sa inyo. Tax namin ang pinambabayad sa inyo. So you should listen to us. Kaya nga si Pangulong Duterte, yun ang lagi sinasabi, you are public servant. Di ba? So may karapatan magreklamo mga Pilipino kung gusto nila. Yan ang katotohanan. Hindi, again I know there is a hangganan sa freedom of speech such as libel, mag-iimbento ka, magsisinungaling ka ng may malis, actual malis. Hindi, yun ang akin. Ang akin, pinupuna lang kita kung papaano ka mamamahala sa Maynila. Tapos mapipikon ka? Anak ka ng wewe. Ganyan ka ba? Hindi, ito sa ginawa mong ganyan, yung demanda mo, nagpapakita ka ng karakter mo. Ibig sabihin, napaka-sensitive mong tao. You are not right para maging isang leader. Kasi hindi ka tumatanggap ng puna. Ang tunay na leader, sabi nga ni VP Sara Duterte, ako, batikusin niyo ako, wala akong problema. Lahat gawin ninyo. Pero wag na yung mga tauhan ko, yung mga staff ko, kasi hindi sila politiko. Hindi naman sila public servant Sila po ay empleyado ng gobyerno, pero hindi sila katulad ko na politiko. Ako, binoto ng taong bayan. Kayo, may karapatan kayong punahin ako. Walang problema yun. Dapat ganun kay. Hindi, totoo. Don't tell me, mas may bayag pa si BP Sara. Kasi, as a public servant, hindi ka dapat, ang tawag doon, yung onion skin. Pambihira ka. Hindi ka pa nananalo ng mayor. Paano kung pinuna ka ng mga taga Maynila dahil sa pamamahala mo? Magagalit ka. Magsusumbong ka dyan sa... Ewan ko. Di ba ho?
Ganun lang kasimple. Anyway, wala ka namang pag-asa manalo sa Maynila. Tindi ng pangarap mo, Brad. Hindi alam mo, siguro naisip siguro nito ni Sam Versosa, no? Siguro naisip niya, pag hindi tumakbo si Yorme, may pag-asa ako kay Lacuna kasi palpak. Di ba? Siguro, may slight. Siguro meron kang mga 30% of winning. Kung si Lacuna ang nakalaban mo, kayong dalawa lang. Kaya lang, nung pumasok si Yorme, alam mo, lahat kayo nawala ng pag-asa eh. Kaya kung ako sa inyo, umatras na lang kayo para hindi kayo mapahiya ng tuluyan. Ituloy mo na lang yung yung party list mo. Pambihirang party list yan. Alam mo anong pangalan ng party list niya? Game show. Ay, nakdang wewe, oh. Hindi ko talaga maintindihan sa bayan natin, no? Pati ba naman yung game show ginagawang party list? Pangalan ng game show, ha? Pero, sige na. Yan ang trip mo. Bahala ka sa buhay mo. Pero, wag ka sanang pikon. Wag ka sanang parang konting lang sa'yo. Na-criticize ka lang ng isang beses. Magdidemanda ako. Yung, nagdemanda. Akala mo naman, maapektuhan ako. Huy, boy. Ano na ito? Kalos na ito. May kalyo na ako. Pagdating sa libel. Hindi ko sinasabing kaya lang, ako, bihasa na po tayo dyan. Alam naman po natin ng lahat ng kahit noon, sigsisimula pa lang ako, yan ang una kong pinag-aralan. Kasi nga, banat ako di ba? Pinag-aralan ko yan, kung ano ba ang libel at ano ba talaga ang may actual malice or defamation. Pinag-aralan ko ng husto yan. Sinisigurado kong hindi ako gagawa niyan. At una-una, yan ang prinsipyo ng banateros. Hindi mag-imbento ng kahit na anong kwento. Hindi maninira ng walang facts. At pangalawa, hindi namemersonal. Kami po ay bumabanat lamang pagdating sa trabaho na iyong nirerepresenta. Hindi ko kami yung tipo nagsasabi ng personal. Unless that personal thing will affect your work as a public servant. Pero yung personal lang para lang makagawa ng chismis, hindi ko namin ugali yun. At yun din ang kabilin-bilinan ko sa mga kasamahan ko. Lagi lang stick to the facts. Stick tayo sa kung ano yung binabalita. Oo, masarap ka. Alam mo kasi sa social media, ang daming mga sablay ng mga vlogger Sa social media, ang sarap mag-chismis. Pag chismis, mas kinakagat ng tao. Yan ang temptation sa mga vlogger Alam mo na, yung Talano Gold, yung mga ganyan, mga chismis na yan. Hinulaan ni Nostradamus ang pagkapanalo ni Marcos. Sorry pero yan ang mga bumebenta sa mga Pilipino. Pero hindi namin ugali yan. At sabi ko sa kanila, tiisin na lang natin na maging matino tayong vlogger at facts-based tayo. Mainstream media ang ating source. Kung meron man tayong source na hindi galing sa mainstream media, ay yung mismong speech ng tao na yon, na politiko na yon, o di kaya mismong tayo, narinig natin sa tao na to, sinabi niya, yun pwede nating ibalita. Pero hindi po kami nag-iimbento. Yan ang maaasahan ninyo sa Banateros. Yung credibility namin, hindi namin isasaalang-alang para lang makakuha ng views. Hindi po kami ganun. Dahil sa amin mas importante ang credibility bago ang views. Yung views will come, 'di ba? Ako nagpapasalamat ako sa maraming nanonood, maraming nagsi-share at maraming lumalapit sa akin na sinasabi nilang Banat Bay, salamat. Ako na-appreciate ko yan. Sobrang na-appreciate ko yan. As in, hindi ko na nga minsan maisip bakit inalaw ng Panginoon na magkaroon po tayo ng ganyang klaseng panawagan. Pero gayon pa man, hindi yan sa amin na nakakaakit, ika nga. Ibig sabihin, hindi kami yung, pag walang views, ayaw na namin. Hindi. Alam niyo kung bakit? Napatunayan na namin ng ilang beses yan. Napatunayan na po namin. 2022. Pinagmumura nyo kami. Gusto nyo kami saktan. Dahil hindi kami nag-BBM. Ang dami dyan mga kaibigan namin na in-unfriend kami. Talagang pinagmumura kami.
Ang galit na galit kay Banat Bay. Banat Bay. Talagang asar na asar sa pagmumukha ko. Di ako nag-BBM. Sabi nila, ako pa daw ang hindi Duterte supporter, ako daw hindi DDS. O ano sila ngayon? Anong ganun? Like ng like. O like ng like. Sa mga post natin, I understand. Wala namang problema doon. Ito lamang ang patunay na kami po noong panahon na yun, noong 2022, bumagsak po. Bumagsak ang views namin, bumagsak lahat ng ang mga subscriber namin, pero nanindigan kami sa tama. Ito kasi ang pinaniwalaan namin, sabi ng aming pinuno na si Pangulong Duterte. Pumasok ang Marcos administration. Pumasok yung kay Bantag. Ang dami bumabatikos. Sinuporta namin si Bantag. Sino pa? Si Tebes. Dami nagagalit sa amin. Ba't yung sinusuportahan si Tebes? Ano ba kayo? Kita nyo ngayon. Mismo si Vice President Sara Duterte nag-confirm na yung ginawa kay Tebes ay isang kawalangyaan lang. Tama, mali. Ang dami nagalit sa amin doon. Ilang beses nyo kaming kinagalitan at daming gumaganon-ganon ng aming views dahil sa hindi kami kasi nasisway doon sa kung ano yung popular, yun ang sasakyan. Hindi kami ganun eh. Hindi namin ugali na pag popular sakyan natin. Hindi. Sa amin po kasi, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. May views? Okay lang. Panalo, salamat. Walang views? Okay lang din. Importante, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Yan po ang Banateros. At ako po si Banat Bay. Maraming salamat sa susunod na video natin uli. Bye-bye.